Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Beljon Pulganyo Carriaga. Ngayong araw, ating tatalakayin ang mga iba't ibang uri ng makrong kasanayang pagwika. Ang una nating tatalakayin ay ang pakikinig. Ang pakikinig ay isa sa mga uri ng makrong kasanayang pagwika na kung saan ay kinasasangkutan ng mga sensoring paninig at kaisipan. Ang pakikinig ay isa rin itong aktibong proseso ng individual upang pag-isipan, pagnilay-nilayin, pag-analisahin ang mga kahulugan at kapuluhan ng mga salita. Ang pakikinig ay may mga apat na mga layunin. Unang pakikinig ay ang para malibang. Halimbawa ng pakikinig na para malibang, ang isa sa mga layunin ng pakikinig ay tulad ng dula sa radyo, dula sa telebisyon, at ibang mga palabas. Ang pangalawa ay ang makapagnilay-nilay o makapag-isip. Ang halimbawa nito ay mga sermon ng pare, sermon ng mga pastor, ay isa rin sa mga iyan ang halimbawa na tayo ay makapagnilay-nilay, makapag-isip. Ang pangatlo ay makalikot ng mga impormasyon at kaalaman. Halimbawa tulad ng pakikinayang or interview, seminar at mga leksyon. At ang panghuli ay ang magsuri. Ang magsuri ay isa sa mga layunin ng pakikinig. Halimbawa ng magsuri, ikaw ay nagtatanong o humingi ng mga reaksyon sa iba kung anong kanilang reaksyon. Sa pamagitan ng pagsusuri, ito ay isa sa mga layunin ng pakikinig. Ngayon, pumunta naman tayo sa mga uri ng pakikinig. May 8 uri ang pakikinig. Ang una nito ay ang informative. Ang informative ito ay paraan ng mga nakikinig na makakalap sila ng mga impormasyon. Ang pangalawa ay ang pangkasiyahan. Ang pangkasiyahan ay isa sa mga uri ng pakikinig na kung saan ginagawa ito para maging maaliw at maging masaya ang mga nakikinig. Ang pangatlo ay ang critical. Ang critical ay isang uri ng pakikinig na ito ay may kaakibat na pagsusuri. Katulad ng mga pagsusuri na kinakailangan kapag ikaw ay nakikinig. Ang susunod naman ay ang pasibo. Ito ang uri ng pakikinig na kung saan tumanggap siya ng mensahe, ngunit hindi inuunawa. Ang susunod na uri ng pakikinig ay ang evaluative. Ang evaluative ay isa sa mga uri ng pakikinig na kung saan ito ay ginagawa ito para matutunan ng tagapakinig na mag-analisa. Ang susunod ay ang reflective. Ang reflective ay isang uri ng pakikinig na kung saan ginagawa ng isang tao na may layuning maitaas ang sarili ng isang tao. Ang susunod ay ang empathic. Ang empathic ito ay nagaganap kapag tayo ay nakikinig sa mga tao may mga suliranin. At ang panghuli ay ang meta-comprehension. Ang meta-comprehension ito ay pinakamataas na uri ng tagapakinig o uri ng pakikinig. Dahil ang meta-comprehension ito ay iniintindi mo talaga kung ano ang iyong pinakikinggan. Ngayon, pumunta naman tayo sa pangalawang uri ng makrong kasanayan, ang pagsasalita. Ang pagsasalita ay isa sa mga makrong kasanayan na ito ay pinakauna-unahang natutunan ng isang tao. Ito ay bilang isang tao, ang pagsasalita naman talaga ang pinakauna natin matutunan sa pamamagitan ng ating kultura o di kaya iba't iba pa. May mga uri ang pagsasalita. May 4 ito na uri. Ang una ay ang memoryado. Ang memoryado ay isang uri ng pagsasalita na kung saan ito ay sinaulo na talumpati. Katulad ng ikaw ay nagtatalumpati sa aralan o sa iba't ibang mga
lugar, ikaw ay nasa ulo ng iyong talumpati, memoryado mo. Ang pangalawa ay ang impromptu. Ang impromptu ay isang uri ng pagsasalita na kung saan ito ay kawalan ng kahandaan. Ito ay biglaang talumpati na ikaw ay walang paghahanda. Halimbawa nito kapag ikaw ay pumunta o dumalo sa okasyon, kasal, birthday, o ano pa, na ikaw ay biglang tinawag na ikaw ang magbigay ng mensahe at hindi mo inaakala, hindi mo in-expect na ikaw pala yung magbigay ng mensahe dahil yan ang halimbawa ng punto. Wala talagang kahandaan. Ang pangatlo ay ang extemporaneous. Ito ay salungat sa impromptu. Ang extemporaneous ay may taglay na kahandaan. Halimbawa nito, ikaw ay may talumpati sa susunod na araw. Ikaw ay, sa araw na ito, ikaw ay naghanda na at pinaghandaan mo talaga ang iyong talumpati para sa susunod na araw na sa iyong presentasyon. Ang susunod naman ay ang pagbasa sa itinakdang papel. Ito ay uri ng pagsasalita na kung saan lahat ng sasabihin mo ay binabasa mo lang. Tulad ng ikaw ay speaker o guest speaker. Mayroon kang papel na babasahin mo lang sa iyong sa lahat ng sasabihin mo, ikaw ay nagbabasa. Ang apat na uri ng pagsasalita ay ang una ay ang memoryado, impromptu, extemporaneous at pagbasa ng itinakdang papel. Ngayon, pumunta naman tayo sa mga katangian ng mahusay na pagsasalita. Ang isa sa mga katangian ng mahusay na pagsasalita ay ang tinig. Ang tinig ito ay isa sa mga katangian ng pagsasalita na ito ay tumutukoy sa busis. Busis kung paano ka magsasalita. Dahil ang busis ito ay pinakapuhunan lalo na sa pagsasalita. Dahil ito yung nagbibigay ng lahat ng sasabihin mo sa pamagitan ng iyong boses, paano yung tinig mo na ipinakita sa mga nakikinig. Ang pangalawa ay tikas. Ang ibig sabihin ng tikas, ito ay tindig. Kung ano talaga ang tindig mo sa harapan, kung ikaw ay nagsasalita, kung ano ang tindig bilang nagsasalita. Ito ay pinaka-importante rin. Isa sa mga importante. Ang pangatlo ay ang kumpas. Ito ay kumpas. Ito ay importante rin sa pagsasalita. Dahil ang kumpas ito ay ginagawa o katangian sa isang pagsasalita. Dahil ang kumpas, ito ay para hindi mamukha ang robot ang isang nagsasalita o ikaw ay nagsasalita. Alam mo kung ano ang kumpas na iyong ginagawa. At ang panghuli ay ang kilos o galaw. Kung paano ka gumalaw na hindi yung magalaw na kahit anong galaw mo pwede na, pero hindi po yan dahil limitado lang yung pagkilos o galaw habang ikaw ay nagsasalita. Ngayon, pupunta naman tayo sa mga kasanayan sa pagsasalita. May siyam kasanayan ng pagsasalita. Ang una ay ang pagtatalumpati. Ang pagtatalumpati, ito ay nagpapahayag ng informasyon o nagpapahayag na may layuning makaakit o makahikayat sa mga nakikinig. Katulad na ikaw ay nagtatalumpati, talaga namang may layunin ka na mahikayat mo yung mga nakikinig sa inyo. Ang pangalawa ay ang pakikinayam. Ang pakikinayam ay isa sa mga kasanayan sa pagsasalita. Dahil ang pakikinayam ito ay pag-uusap ng dalawang tao o di kaya ang grupo. Kadalasan naman sa pakikinayam ay ikaw ay nagtatanong sa isang tao o di kaya yung grupo. At ang susunod naman ay ang pagdidebate. Ang pagdidebate, ito ay binubuo ng dalawang pupunan. Binubuo ng pagkatalo ng dalawang pupunan. Bawat isang pupunan may mga argumento na kanilang pinahayag o sinusuportahan ng ideya
kung paano nila ito, kung paano sila gumawa ng base, ano ang kanilang suporta bilang isang nagdedebate. Bawat kupunan may mga basis na kanilang sinusuporta sa lahat ng kanilang ibabato sa kabilang kupunan. Ang susunod ay ang pag-uusap. Isa sa mga kasanayan ng pag-uusap, kasanayan sa pagsasalita. At ang pag-uusap, ito ay pagpalitan ng mga kaisipan at damdamin. Bilang tao sa mundo ay halimbawa nito, tayo ay ikipag-usap sa iba, kaibigan, pamilya, o classmates, at iba pang mga tao na pwede natin kausapin. Sa pamamagitan ng pag-uusap, tayo ay makapagpahayag ng ating damdamin, kaisipan, at mga iba't ibang mga pwedeng gawin na pwedeng sa pamamagitan ng pag-uusap, magkakilala ka ng ibang tao, makalikot ka ng mga iba't ibang mga impormasyon. Yan ay isa sa mga kasanayan ng pagsasalita. Ang susunod ay ang pagkukwento. Ang pagkukwento ay ito ay uri ng salaysay na maaring may mangyayaring totoo o katang-isip. Katulad ng pagkukwento, halimbawa ay magkukwento ka ng mga katang-isip o totoo na nangyari na ikwento mo sa ibang tao. Ang susunod na uri ng kasanayan ng pagsasalita ay ito ay pagbabalita. Ang pagbabalita ay ito ay isang kasanayan ng pagsasalita na kung saan ay ito ay paglalahad ng mga impormasyon o mga pangyayari sa ating pangaraw-araw na pangyayari sa ating lipunan. Katulad ng mga news reporter, yan ay mga katangian din sa pagsasalita. Ang susunod naman ay ang pag-uulat. Ang pag-uulat ito ay naglalahad ng impormasyon tungkol sa isang paksa. Ikaw ay nag-uulat, halimbawa ikaw ay nag-uulat sa mga, kapag ikaw ay mag-aral o estudyante, ikaw ay nag-uulat. Inuulat mo yung mga proyekto na pinagawa mo, lalo na sa reporting mga school activities na kailangan na iulat mo ang lahat ng mga impormasyon na kailangan maintindihan sa inyong mga kaklase at sa inyong guro kung paano ka ba magbigay ng mga impormasyon. At ang panghuli sa mga uri ng mga kasanayan ng pagsalita ay ang sabayang pagbigkas. Ang sabayang pagbigkas ay ang sabayang pagbigkas ay binubuo ito ng mga grupo o sabayang pagbigkas ng isang pangkat, binigkas ng malakas sa isang pangkat. May mga pangkat na sabayan talaga ang kanilang pagbigkas, katulad ng mga sabayang pagbigkas ng pagtulak, sabayang pagbigkas ng mga sanaysay. Yan ang mga sabayang pagbigkas. Ngayon, pumunta naman tayo sa susunod na uri ng makrong kasanayan, ang pagbasa. Ang pagbasa ay isa sa mga uri ng makrong kasanayan na kung saan ito ay pagkilala at pagkuha ng mga ideya at kaisipan sa mga sagisag na nakalimpag. Ito ay pagkilala sa mga sagisag na nakalimpag at kinukuha mo yung ideya, kaisipan, kung ano ba ang iyong pagbasa. Ang pagbasa ay isa rin ito sa uri ng makrong kasanayan na ito ay pinakagamitin sa lahat o ito ay pinakagamitin lalo na sa ating pamumuhay sa mundong ito. Pinakagamitin talaga ang pagbasa na sa pamamagitan ng pagbasa maintindihan mo kung ano ang mga ideya sa mga nakalimpag o nakasulat sa mga impormasyon na ididikit sa iba't ibang mga bahagi ng lugar, katulad ng mayroong mga anunsyo o mga reminder sa paligid natin na
pagbabasa, ating maintindihan, ating mapahayag ng mga ideya na kung saan tayo sa pamamagitan ng pagbasa ay tayo ay magkaintindi talaga. At ang pagbasa ay isa rin itong proseso na pampagana ng ating isip at damdamin. Dahil sa pamamagitan ng pagbasa, tayo ay nakaisip na ano kaya ito o maramdaman din natin kung ano ang mga nakasulat o nakalimbag sa isang impormasyon na binabasa mo. Ngayon, ang pagbasa ay may mga teorya ito. May tatlong teorya ang pagbasa. Ang una ay bottom up, pangalawa ay top down, at yung panghuli ay ang interactive. Ang teoryang bottom up, ito ay nagbabasa mula sa teksto, bottom, nagbabasa mula sa teksto, yan ang tinatawag na bottom, at patungo sa pagbabasa, yan ang tinatawag na up. Tinatawag din yan na bottom up dahil ikaw ay nagbabasa sa teksto hanggang ikaw ay patungo sa magbabasa. Ayan ang mga teorya ng pagbabasa. Ang pangalawa ay ang tinatawag na teorya na top down. Ang top down ay tinatawag din itong ang teorya na ito ay tinatawag din itong teoryang inside out or conceptually driven. Yan ang teorya na yan, tinatawag yan na inside out or conceptually driven, na kung saan isa sa mga teorya ng pagbasa na kinikilala rin na epektibo kung gagawin mo ito. Ang pangatlo ay ang interactive. Ang interactive ito ay isa sa mga teorya ng pagbasa na kung saan nagpapakita ng mga interaksyon sa pamamagitan ng manunulat at mambabasa. Ikaw ay may interact ito ay interaksyon sa pagitan ng mambabasa at manunulat. Ang mga teorya na ito ay isa sa mga importante na malaman natin dahil sa pamamagitan nito, maintindihan natin ng maayos, lalo na kung tayo ay bumabasa ng mga iba't ibang kailangan babasahin. Ngayon, ang mga uri ng teorya yan ay isa sa mga dahilan kung lahat ng mga guro mag-aaral ay may mga dagdag kaalaman na nagbibigay sa kanilang gawain na maging maaliwasay talaga. Pupunta naman tayo sa mga uri ng pagbasa, mga uri ayon sa layunin. Ang unang uri ayon sa layunin ay ang skimming. Ang skimming ito ay mga uri ayon sa layunin na kung saan ang skimming ay pinararaanan ito ng pinakamabilis na pagbabasa, ng isang tao, na kaya ng isang tao na kung paano niya babasahin sa pamamagitan ng pinakamabilis, pinararaanan ito. Ang kasanayan na ito ay kailangan talagang bigyan ito ng pansin para ito ay kailangan ito ma-develop ng mabuti sa pamamagitan ng pagtsatsaga at pagsasanay. Sa pamamagitan ng pagtsatsaga dahil kahit sino naman kapag magbabasa ng napakabilis, hindi natin ma-avoid at hindi natin ma-avoid na tayo ay magkamali. Kailangan itong pagsanayin talaga na pagsanayin ng pagtsatsaga, sanayin mo ito mabuti para ma-develop ito ng maayos. Excuse me. Ang susunod ay ang susunod na uri ayon sa layunin ng pagbasa ay ang scanning. Ang scanning ito ay isang pagbabasa na kung saan ang scanning ikaw ay maghahanap ng tiyak na impormasyon sa isang pahina. Halimbawa nito, kung ikaw ay maghahanap ng tiyak na impormasyon
Halimbawa nito, ikaw ay maghahanap ng numero ng telepono, telepono ng numero ng telepono ng director o author ng aklat na binabasa mo o libro na anong binabasa mo. Ngayon, ang mga pumunta naman tayo sa tapos na tayo sa pagbasa. Ayun. Ngayon, pumunta naman tayo sa ikaapat na uri ng mga kasanayan. Ang ikaapat ay ang pagsulat. Ang pagsulat ay isang kapwa pisikal mental na activity na ginagawa para sa mga iba't ibang mga layunin. Ang pagsulat ay hindi lang pisikal at mental din. Ito ay mental na activity na ginagawa na may mga iba't ibang mga layunin. May mga uri ang pagsusulat. Katulad ng mga ibang matutusanayan, may mga uri din ang pagsusulat. Ang unang uri ay ang academic. Ang academic ay isa sa mga uri ng pagsusulat kung saan ito ay ginagamitan ng intelektual na kasanayan upang mas maipahayag ang mas mataas na kaalaman na may batayang pagsusuri habang ikaw ay nagsusulat. Halimbawa, ang halimbawa nito ay pagsusulat ng mga pamanahong papel na sa pamamagitan ng pagsulat ng pamanahong papel ang pamanahong papel, sinusulat yan na may batayan na pagsusuri. Ang pangalawang uri ng pagsusulat ay ang technical. Ang uri na ito ay tumutukoy sa pagsusulat ng isang manunulat na kung saan ang manunulat ay nagbibigay ng direksyon. Sa pamamagitan ng pagsulat, ito ay nagbibigay ng direksyon. Ang susunod naman ay ang pangatlo ay ang technical. Ang pangatlo naman ay ang referential. Ang referential, ito ay nakatuon sa pagsusulat na nakatuon ito sa pinagkukunan o batayan ng pagsulat. Halimbawa nito, ito ay thesis or dissertation. Nakatuon ito sa mga pinagkukuhanan talaga ng mga batayang pagsulat. Ang susunod ay ang journalistic. Ang journalistic ay isa sa mga uri ng pagsusulat na kung saan ang journalistic ito ay karaniwan natin itong makikita sa mga dyaryo, mga pahayagan na makikita natin sa pamamagitan ng sinusulat. Halimbawa ay ang ulat panahon o mga pagbabalita. Sa pamamagitan ng dyaryo, yan ay dyaryo at pahayagan. Yan ay tinatawag na journalistic. Ang susunod naman ay ang professional. Ang uri na ito ng pagsusulat ay nakatuon sa isang tiyak na profesyon ng isang tao. Halimbawa, kung ikaw ay isang doktor, kailangan mo talagang gawin ang medical abstract ng inyong pasyente. Yan ay isa sa mga halimbawa ng professional na mga obligasyon mo bilang professional. Ang panghuling uri ng pagsusulat ay malikhain. Ang malikhain ito ay pagsusulat na ginagamitan talaga ng malikhaing pag-iisip o mayamang guni-guni na kung saan maaaring fictional o di-fictional. Maraming mga fictional ngayon na sinusulat ng napaka-mahusay. Ginagamit ang malikhaing pag-iisip. Fictional man yan o di-fictional. Halimbawa, tulad ng nobela o maikling kakha at mga iba't ibang mga babasahin na kung saan ito ay isang fictional o di-fictional. Ngayon, pumunta na tayo sa ikalimang uri ng makro, isa na yung pangwika. Ang susunod na
ay ito ay ang panonood. Ito ay ikalimang makro kasanayang pangwika. Panglima, ito ay ang panonood ay isa sa mga makro kasanayang pangwika na kung saan ito ay proseso ng pagmamasid ng manonood sa isang palabas. Palabas na kung saan ito ay video recording o iba't ibang mga visual media na upang makapag-unawa o makakuha ng ideya o mensahe kung ano talaga ang nais iparating nito sa pamamagitan ng uri na ito. Sa pamamagitan ng uri na ito ng makrong kasanayan, ito ay proseso ng tao manonood na kung paano niya makuha ng mensahe sa mga lahat na kanyang pinapanood kung ano talaga ang nais iparating nito. Ang panonood ay may mga uri ito. Ang unang uri ng panonood ay ang deskriptibo. Ang deskriptibo ay panonood na kung saan ay gumamit ng opinion o prejudice at hindi nagbibigay ng detalye o nagbibigay focus sa detalye. Gumagamit lamang ng opinion o prejudice habang sa panonood. Ang pangalawa ay ang casual na panlibang. Ang casual na panlibang, ito ay uri ng mga panonood na kung saan ito ay informal na pamamaraan na ito ay informal talaga na hindi nagbibigay ng kaalaman nagbibigay focus sa isang detalye. Ang casual na panlibang. Ang pangatlo ay ang komprehensibo. Ito ay uri ng panonood na kung saan nagpapahalaga lamang sa mensahe, ngunit hindi sa ibang detalye. Pinapahalaga lamang niya ang mensahe, pero sa ibang detalye parang wala lang. Ang susunod ay ang critical. Ito ay gumagamit ng mga hinuha, pagbuo ng mga hinuha mula sa mga detalye, upang makapagbuo ng mga ideya o pag-analisa sa mga paksang pinapanood. Ito ay panghuling uri ng panonood na kung saan may mga iba't ibang uri na nagbibigay ng mga impormasyon na hindi nagbigay ng focus. Yan ay isa sa mga uri ng panonood. Ngayon, pumunta naman tayo sa pang-anim na makrong kasanayan na kung saan ito ay pinaka-importante rin bilang estudyante. Ito ay tinatawag na pananaliksik. Ang pananaliksik ay isang uri ng makrong kasanayan pangwika na ito ay mahalaga ito para upang maunawaan ng lahat ng mag-aaral o isang pananaliksik na kung saan ikaw ay naghahanap ng mga datos, mga impormasyon na ito ay ikaw ay may curious sa isang bagay at kailangan mong isaliksik o proyekto ng paaralan at iba pa. Halimbawa, ito may mga uri din ang panaliksik. Ang una ay ang tinatawag na qualitative at quantitative. Ang qualitative ay isa sa mga pamamaraan o uri ng panaliksik na kung saan ginagamit ng mga mag-aaral o mga mananaliksik sa isang bagay o impormasyon na kanyang ginagawa. Ang pangalawa ay qualitative. Ito ay pangalawang uri na kadalasang magagamit na may kaakibat na pagsusuri ng iba't ibang mga pamamaraan sa paghahanap ng datos. Halimbawa ng mga pananaliksik, ikaw ay manaliksik sa pagsusulat o writing research. Ikaw ay nagsulat na writing research o listening research at iba pang mga research na ikaw ay kumukuha ng mga gustong malaman ng mga impormasyon kung ano ba ang epekto ng pagbabasa o pakikinig o mga kadahilanan na gusto mong malaman sa isang impormasyon. Maraming salamat
pagtatapos sa pakikinig, diyan lamang nagtatapos ang aking pagtatalakay sa mga iba't ibang uri ng makrong kasanayan. Sana may natutunan po kayo sa aking inilahad ngayong araw.